Hello everyone, this is Teacher Velms and again, welcome to my channel. Pasensya na po sa aking mga subscribers, sa aking mga kaibigan sa YT World kung hindi ako support sa inyo just recently from December 16 onwards. Yung yung pinakaunang rason ay yung after ng bagyong Odette, wala kaming kuryente dito sa Camiguin. And matagal bago ito na ibalik. Pagkatapos, nung may kuryente na, yung internet connection naman ay nag-fluctuate palagi. So, walang stable na internet connection. Kaya, yun. Hindi ako nakapag-vlog. So, kung nakapag-upload man ako, mga shorts lang. Yung pangmadalian lang talaga. At saka naging busy din ako sa trabaho at sa aking health problems. So, meron akong problema sa aking ear at sa aking throat kasi may goiter ako at saka yung complication ng aking goiter ay nagkaroon ako ng hearing loss. So, yun yung aking naging problema sa health, kaya naging busy ako just mula nung December hanggang January. And last December, pumunta ako ng Cagayan de Oro City for my ear check-up. So, yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng travel history. Pagka January kasi, kailangan kong bumalik sa Cagayan de Oro City for my biopsy. Na-require kasi ako ng aking doktor na magpa-biopsy ng aking throat, ng aking goiter. So, though medyo bumalik ng pagka-strict yung province namin dahil nga kay Omicron. Pero kailangan kaya ako bumalik sa Cagayan de Oro City. So, dahil doon, yung pag-alis kasi paglabas dito sa Camiguin, isa yun sa aming requirement, yung magpa-quarantine at saka magpa-antigen test. So, nung bumalik ako dito, mula noong January 19 kasi ako pumunta sa Cagayan de Oro City for my biopsy, and after 2 days, ika-third day, bumalik ako dito sa Camiguin, and nag-home quarantine for 7 days, at pagka ika-7th day, kailangan magpa-antigen. So, ayun, nagpa-antigen ako at positive yung result. So, dahil doon, kailangan kong magpa-swab test. On that day, January 28, so, nagpa-swab test ako, and so, today, February 1, 2022, just recently, around 2 p.m., tumawag yung contact tracer from RHU, and kinonfirm nga na positive yung aking result sa swab. So, nung narinig ko yung sinabi niya, hindi ko alam kung ano yung reaction ko Hindi ko talaga alam kung ano yung sasabihin ko. Bigla akong natahimik. Kasi nga, mula nung ako ay nag-positive sa antigen, nagdadasal ako, umaasa ako na sana mag-negative ako sa swab.